Hello and welcome sa Dear Amihan Stories. Ating tunghayan ang kwento ng isang single mom na nagsakripisyo sa ibang bansa para buhayin ang nag-iisa niyang anak na babae. Tunay na hindi matatawaran ang pagmamahal ng magulang sa mga anak, lalo na ng isang ina. May kasabihan nga na kayang kalimutan ng anak ang magulang, pero ang magulang kailanman ay hindi kayang kalimutan ang anak. Ang magulang ang nagsisilbing sandala ng mga anak sa oras ng kagipitan at anumang problema. Gagawin ng magulang ang lahat ng paraan, mapasaya lamang at mabigyan na maayos na buhay ang mga anak. Ngunit kaya rin kaya ng mga anak na suklian ng pagmamahal, respeto at pag-aaruga ang mga magulang? Bago ko simulan ang aking kwento, ay binabati ko muna kayong lahat ng magandang araw o magandang gabi. Itago mo na lamang ako sa pangalang Miriam. Alam kong marami tayong kababayang OFW ang makakarelate sa akin. Lagi akong nakikinig sa mga liham na ini-e-ere nyo sa YouTube, pati na rin sa mga audiobook stories nyo na talaga namang nakaka-inlove at nakakakilig. Kaya naman bigla ay naisip kong ikwento rin ang istorya ko nang buksan nyo ang isa nyong channel na para lamang sa mga liham. Pero uunahan ko na kayo. Hindi ito love story katulad ng kadalasang kwento ng marami. Pero sana ay magustuhan nyo pa rin at magbigay inspirasyon sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Isang dekada na ako sa Middle East na magpasya akong bumalik sa Pinas. Sa tingin ko naman ay kakayanin na ng ipon kong buhayin ako ng simple sa sarili nating bansa. Ang magsettle sa sariling bansa at makapag-retired bilang OFW ang pangarap ng lahat. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng pagtitipid para mabilis makapag-ipon at makahinto na sa paninilbihan sa abroad. Napagawan ko na ng bahay sina nanay at tatay. Simple lang din iyon pero hindi hamak na mas maganda naman kaysa sa iniwan ko isang dekada na ang nakararaan. Sa kanila ko rin iniwan si Jessa, ang nag-iisa kong anak. 7 taon lang si Jessa noong umalis ako para manilbihan sa Middle East. Pagbalik ko ay dalaga na siya. Sobrang dami kong na-miss na milestones sa buhay niya. Kung mayroon man akong pagsisisihan bilang ina, ay iyon na siguro. Iyong wala ako habang lumalaki siya. Wala naman kasi akong pagpipilian. Iniwan kami ng tatay niya na noon ay ka-live-in partner ko lang. Iniwan niya kami at nabalitaan ko na lang na nagpakasal na siya sa iba. Pero imbes na magpakalugmok ako sa sakit at lungkot noon, nakipagsapalaran ako sa ibang bansa. Kung mananatili ako noon sa Pilipinas, baka isang kahig isang tuka pa rin kaming mag-ina. Sinipagan ko na lang sa ibang bansa para naman mabilis akong makapag-ipon. Isa sa mga ipinagpapasalamat ko ay napunta ako sa mababait na amo. Takot na takot ako noon. Wala pa akong 30 noon at first time kong lalabas ng bansa. Sobrang iba ang kultura nila sa atin. Madalas pa akong makapanood ng mga inaabusong OFW sa Middle East. Sobra-sobra ang panalangin ko noon na sana ay wag ko namang danasin ang dinanas ng iba nating kababayan. Dininig naman ng Diyos ang dasal ko. Napakabuti ng pamilyang pinagsilbihan ko. Ayaw pa nga nila akong pauwiin kaya lang ay kailangan ko ring alagaan ang sarili kong anak. Isang dekada na akong nag-aalaga ng anak ng iba. Pero ang sarili kong anak ay nangungulila sa aruga ko. Anong klase akong ina, hindi ba? Wala man ako sa piling ni Jessa ay sinigurado kong maibibigay ko ang lahat ng pangangailangan niya. Ipinasok ko siya sa private school mula elementary hanggang high school. Malapit na siyang magkolehiyo at handa naman ako para roon. Hindi ako babalik sa Pilipinas nang hindi. Ang gusto ko lang talaga ay makabalik na ako sa piling niya
bago ang 18th birthday niya. Hindi ko naranasan ang grandeng debut. Walang budget ang mga magulang ko para sa ganoon noon. Ang kinikita nila ay sakto lang sa pagkain. Ni wala ngang budget para makapag-aral kami, kaya huminto na kaming lahat ng magkakapatid pagkatapos ng high school. Gusto ko pa sanang mag-aral noon ng kolehiyo. Kaso ay mas nanaig sa akin ang maging mabuting ate. 8 kaming magkakapatid. Marami akong kasunod na nasa elementarya pa lamang. Para makatapos naman sila ng high school nang hindi kinakailangang magtrabaho, ay ako na lang ang nagtrabaho. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko noon. Naging kasambahay ako, tindera sa palengke, janitress at kung ano-ano pa. Noong nagtatrabaho ako bilang isang janitress sa isang public school, ay nakilala ko ang tatay ni Jessa. Akala ko ay matino siyang lalaki. Security guard siya noon sa school na pinagtatrabahuhan ko. Masaya noong umpisa. Wala naman akong reklamo sa kanya. Wala nga siyang bisyo. Nagbago lang ang lahat noong nabuntis na ako at siya na lang ang nagtatrabaho. Para bang ayaw niyang gastusan ako, siya naman ang nambuntis sa akin. Hindi rin ako makapagtrabaho noon dahil maselan akong magbuntis. Sa kabila ng lahat, nang iyon ay nagtiis ako. Inisip ko na lang na baka ganoon lang ang tingin ko dahil buntis ako. Sobrang sensitive. Wala naman siyang sinasabi at hindi naman din siya tahasang umaangal sa mga gastos. Hanggang sa magtatlong taon na si Jessa. Tinanong ako ng live-in partner ko noon kung wala pa rin akong balak na magtrabaho. Ang sabi ko naman, sino ang mag-aalaga sa anak namin kung magtatrabaho ako? Hindi ko naman mapaalaga si Jessa sa mga magulang ko dahil may mga trabaho rin ang mga iyon. Ang tatay ko, nagsasaka. Ang nanay ko naman ay umi-extra bilang labandera sa mga kapitbahay namin. Kung minsan nga ay planchadora rin iyon. Nasa ibang probinsya naman ang pamilya ng partner ko. So kanino ko iiwan si Jessa? Madalas na kaming mag-away dahil doon. Kesyo kulang daw ang kinikita niya. Hanggat maaari nga noon ay hindi ako humihingi sa kanya. Basta may pambili kami ng pagkain, ay okay na ako. Wala na akong ibang dinedemand. Lahat ng pagtitipid ay ginawa ko dahil alam ko naman na kinakapos kami. Gustong-gusto ko na rin naman talagang maghanap buhay. Kaya lang ay kawawa ang anak ko. Hanggang isang araw, kinausap ako ng partner ko para sabihing hindi na niya kayang makasama ko. Feeling daw niya ay ako ang malas sa buhay niya. Galit na galit ako noon, lalo na noong nalaman ko na ikinasal na siya. Ang kapal ng muka. Tinawag pa akong malas, may babae lang naman pala siya. Kung sinabi na lang niya sa akin ang totoo, ay baka nabawasan pa ang galit ko. Hindi na rin ako nag-ubos ng panahon noon para manghingi ng sustento. Wala rin naman akong mapapala. Sasama lang ang loob ko kung ipipilit ang sustento niya sa anak namin. Nakiusap ako sa mga nakababata kong kapatid na alagaan si Jessa kapag nasa racket ako. Nakaraos naman kami ng ganoon. Nagtitinda ako na kung ano-ano. Pagkain, damit, at kung ano-ano pa. Kung ano ang uso, iyon ang paninda ko para mas mabilis maubos. Kaya lang, ay nagkasakit ang tatay ko noon. Hindi ko kayang buhayin ang mga kapatid ko. Tapos ay may anak pa ako. Kaya napilitan akong mag-apply patungong abroad. Labag iyon sa kalooban ko, pero walang ibang magsasakripisyo kung hindi ako. Kinausap ko si nanay na siya na munang mag-alaga kay Jessa at ako na ang bahala sa pamilya. Pumayag si nanay. Siguro ay dahil pagod na rin siya sa pagiging labandera at planchadora ng buong barangay namin. Kaya naman ginawa nila ng paraan ng gastos para lang makaalis ako. Sa Middle East, lahat ng pagtitipid ay ginawa ko. Marami ang umaasa sa akin. May mga bayarin pa kami dahil sa pag-a-apply ko abroad. Sa awa naman ng Diyos ay nabayaran kong lahat
ang utang namin. Kaya nakahinga na rin ako ng maayos. Hindi naman demanding ang pamilya ko. Hindi sila palahingi. Mayroon lang akong nakaalat na budget para sa kanila. Si nanay na ang bahala kung paano iyon pagkakasyahin. Nagbibigay ako ng extra kapag may okasyon at may birthday sa pamilya. Siguro kung meron mang demanding ay ang anak ko. Siya ang madalas na may request. Cellphone, laptop, ekstrang pera kapag may mga lakad. Dahil absent nga ako sa buhay niya, ay pinagbibigyan ko na naman. Sa ganoong paraan na lang kasi ako bumabawi. Ipinangako ko sa sarili kong hindi mararanasan ng anak ko ang walang-wala. Hindi niya kakailanganing rumakit sa batang edad dahil kaya kong mag-provide. Hindi rin kami mamamalimos sa ama niya dahil hindi namin siya kailangan. Na-spoil ko ang anak ko. Iyon ang sabi ng mga kasamahan ko sa trabaho na mga Pinay rin. Hindi ko sila pinapansin dahil may kanya-kanya naman kaming paraan kung paano kami nagpapalaki ng mga anak. Ang gusto ko lang naman, kahit wala ako sa piling ni Jessa, ay maramdaman pa rin niya ang presence ko. Wala na nga ang tatay niya, wala pa ako. Ang mga material na bagay na lang na nagpapasaya sa kanya, ang kaya kong ibigay. Hindi ko pa ba ibibigay? Matalino naman ang anak ko. Palagi siyang nasa top 10. Ang mga ibinibigay ko, kinoconsider kong reward sa kanya dahil masipag siyang mag-aral. Ang gusto raw niya ay maging nurse para siya ang mag-aalaga sa akin pagtanda ko. Pinag-ipunan ko iyon. Tutuparin ko ang pangarap ng anak ko. At bago nga ang 18th birthday niya, ay bumalik ako sa bansa. For good na ito. May sapat na akong ipon at binigyan pa ako ng separation fee ng mga amo ko, kahit wala iyon sa kontrata namin. Pwede nga raw akong bumalik kung nagbabago ang isip ko, pero sa tingin ko ay hindi na. Gusto ko nang maging present na nanay habang nasa kolehiyo si Jessa. Ang anak ko naman ang aalagaan ko. Ang anak ko naman ang ipagluluto ko ng almusal bago pumasok sa eskwela. Ang anak ko naman ang ipaglalaba at ipagpaplansya ko ng uniform. Maaring sabihin niyong mababaw, pero iyon talaga ang pangarap ko bilang isang ina. Nung umalis ako ng Pilipinas, ay papasok pa lang sa elementarya ang anak ko. Hindi ko naranasang umattend ang PTA meeting at ang graduation day niya. Sa tuwing makikita kong wala ako sa picture sa tuwing may suot siyang toga, naiiyak talaga ako. Naiisip kong dapat na naroon ako. Naawa ako sa anak ko dahil kahit isang magulang ay hindi man lang niya kasama sa araw ng graduation niya. Hindi man siya nagreklamo, alam kong hinahanap-hanap niya ang presensya ng isang magulang. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagbabalik ko sa Pilipinas. Wala akong sinabihan kahit isa sa pamilya ko dahil gusto ko silang sorpresahin sa pagdating ko. Mukhang nawindang nga sila dahil speechless silang lahat nang makita ko. Pero ang masaklap, ako pala ang masosorpresa. Dahil pagpasok ko sa bahay, ay may bagong miyembro sa pamilya namin. Si JP, isang 3 buwang gulang na bata. Ang buong akala ko ay anak ng kapatid kong bunso si JP. Magtatampo pa sana ako kasi hindi man lang sinabi sa aking may bago akong pamangkin. Hindi naman issue iyon. May trabaho na naman kasi ang bunso namin. May nobyo rin naman siya at palagi kong nakikita iyong pinopost niya sa Facebook. Pero nawindang ako sa nalaman ko. Hindi ko siya anak, ate. Yan ang sabi sa akin ni Sheila, ang bunso kong kapatid. Kung ganoon, kaninong anak to? Tanong ko naman. Kinalong ko pa ang baby. Matagal na rin akong walang nahahawakang baby dahil malalaki na rin ang mga batang alaga ko sa Middle East. Walang sumasagot sa akin. Lahat ay nakatingin lamang sa akin. Noon naman lumabas si Jessa mula sa kusina. Hindi siya makagalaw nang magtama ang mga mata namin. Tinawag ko siya. Sinabi kong miss na miss ko na siya, pero hindi siya sumasagot.
Ilang beses ko pa siyang tinawag, ngunit hindi talaga siya lumapit sa akin. Ibinalik ko ang baby sa crib at nilapitan ko ang anak ko para itanong kung ano ang problema. Pero umiyak lang siya. Niyakap ko si Jessa kahit hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Marahil ay alam ko na, pero idinidinay ko pa sa isip. Natatakot ako. Natatakot akong ma-disappoint. Sorry, Mama. Yan lang ang sinabi ng anak ko. Alam ko na. Nahulaan ko na. Hindi na nila kailangang sabihin sa akin kung ano ang problema at kung sino ang bata. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Umuwi ako para sa 18th birthday ng anak ko at para umakyat sa entablado kasama niya sa araw ng pagtatapos niya ng grade 12. Pero imposible pala dahil hindi na pumapasok si Jessa sa school. Nalaman kong ang tuition fee na ipinapadala ko para sa school year na iyon ay ginastos niya para sa panganganak niya. Sobrang sama ng loob ko. Gusto kong magwala. Ngunit naisip kong wala naman iyong magagawa. Hindi na maibabalik ang nakaraan kahit magwala pa ako at magbasag ng gamit. Nasaan ang tatay ng bata? Tanong ko pa kay Jessa. Umiyak na naman siya. Huminga ako ng malalim dahil parang gusto ko nang sampalin ang anak ko. Hindi na kasi siya natuto sa sinapit naming dalawa. Kumuha pa ng katulad ng ama niyang pabaya. Parang gusto kong mamatay na lang ng mga sandaling iyon dahil sa labis na sama ng loob at disappointment sa anak ko. Nalaman ko sa kanya na hindi siya pinanagutan ng magaling niyang boyfriend. Parang nagtatago na dahil pinutol na raw ang komunikasyon nila simula nang ipagtapat niya na buntis siya. Ang taas ng pangarap ko para sa kanya. Ipinagmamalaki ko siya sa lahat ng mga kilala ko sa Middle East. Ang sabi ko sa kanila, magiging nurse ang anak ko. Makakapagtapos siya ng pag-aaral na isang bagay na hindi ko nagawa para sa sarili ko. Ang ganda-ganda ng mga plano ko sa pagbabalik ko sa Pilipinas. Nag-iisip na nga ako kung saan kami magbabakasyon bilang regalo ko sa graduation ni Jessa. At ang lahat ng iyon ay nawalang parang bula. Ang pinakamasakit pa sa lahat, pakiramdam ko ay pinagkaisahan ako ng lahat. Wala man lang ni isang tao sa bahay na iyon ang nagsabi sa akin ng totoo. Nagsakripisyo ako sa ibang bansa sa loob ng isang dekada. Tiniis kong hindi magbakasyon dahil mas importante na maipadala na lamang sa kanila ang pambili ng plane ticket. Pero ano ba naman iyong may isang tao man lang na tinulungan ko ang naging concern sa akin? Pakiramdam ko rin ay nagmukha akong tanga sa lahat. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Ang sakit-sakit. Binitbit ko ang mga gamit ko at umalis ako. Hindi ko pinansin ang mga magulang kong hinahabol ako. Hindi ko kayang manatili sa isang bahay na ang mga tao ay walang pakailam sa mararamdaman ko. Dismayado ako sa kanilang lahat. Nagstay ako sa isang hotel na hindi kalayuan sa bahay namin. Pero dahil madaling kumalat ang chismis sa barangay namin, kaya nahanap din ako ng nanay ko. Umiiyak na nagsosorry sa akin si nanay. Hindi raw niya alam kung paano sasabihin sa akin ang totoo, kaya isinekreto muna nila. Ayaw daw nila na sumama ang loob ko habang nasa malayo ako at nang-iisa ako roon. May punto din naman sila, pero syempre ay masakit pa rin. Syempre din ay pinagalitan ko siya. Sinabi ko sa kanyang wala namang sikretong hindi nabubunyag, kaya anong silbi ng pagtatago ng totoo? Iginiit pa rin niyang ayaw niyang ma-stress ako. Pero bakit pakiramdam ko ay mas mag-isa ako ngayong nakabalik na ako sa pamilya ko? Sa mga sumunod na araw ay ang tatay ko naman ang nagpunta sa akin para humingi ng tawad. Nang umiyak ang tatay ko, ay parang natunaw ang puso ko, pero tiniis ko pa rin. Hindi nagtagal ay si Jessa na ang sumadya sa akin sa hotel, kasama ang apo ko. Nakakaiyak pa ring sabihing may apo na ako,
Pero yun ang totoo. Halos lumuhod ang anak ko sa paghingi sa akin ng tawad at bilang ina, napakasakit nun. Hindi ko rin siya natiis. Kaya bang tiisin ng ina ang isang anak? Hindi ko kaya. Si Jessa ang inspirasyon ko mula noon hanggang ngayon. Ipinakilala pa niya sa akin ang apo ko. Bago ko pinatawad ang anak ko, ay sinigurado ko munang nilabas ko ang saloobin ko. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako nadismaya at kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Sinabi ko sa kanyang dapat ay maintindihan niya ako dahil katulad ko ay isa na rin siyang ina. Nakakaiyak mang isipin pero nanay na ang nag-iisa kong anak. Ang dami kong pangarap para sa iyo, Jessa. Paano na tayo ngayon? Ano na ang gagawin mo? Mag-a-abroad ka rin ba katulad ko para buhayin ng anak mo? Iiwan mo siya sa akin habang nag-aalaga ka ng ibang bata sa ibang bansa? Iyon ba ang gusto mo, anak? Alam mo ba kung gaano kahirap iyon? Alam mo ba kung ano ang mga tiniis ko sa ibang bansa para masuportahan lang kita? Ang gusto ko ay makasama ka, pero wala akong choice. Alam mo ang pakiramdam na lumaking hindi kasama ang mga magulang mo. Iyon ba ang gusto mong iparanas sa anak mo? Sorry, Mama, sabi ng anak ko. Iyak lang siya ng iyak habang sinesermonan ko siya. Pero sa huli, bilang magulang, hindi ko pa rin natiis ang anak ko. Umuwi ako sa amin at kinausap ko silang lahat. Masama pa rin ang loob ko, pero pinatawad ko na sila, hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero kaya ko pang solusyonan ang ngayon. Mahal na mahal ko ang anak ko. Siya ang lahat sa akin. Kaya kong tiisin ang lahat para sa kanya. Itinuloy ko ang plano kong pagnenegosyo. Maliit na grocery store lang iyon. Kapag sinwerte, ay palalakihin ko pa. Si Jessa, pinabalik ko sa pag-aaral. Medyo mahirap dahil dalawa sila ng anak niyang binubuhay ko ngayon, pero titiisin ko para makatapos ng pag-aaral ang anak ko. Gusto kong magkaroon siya ng diploma para may choice siya na manatili sa Pilipinas at magkaroon ng magandang trabaho. Oo, nagkamali siya, pero ayoko siyang mas ilugmok pa. Binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Sa awa ng Diyos, ay hindi na niya sinayang iyon. Sa wakas ay nakadalo na rin ako sa graduation day ng anak ko. Kasama na kami ng apo kong si JP sa graduation picture ni Jessa. Hindi nagtagal ay nakapasa rin sa licensure exam si Jessa. Registered nurse na siya. Akala ko nga ay gugustuhin niyang mag-abroad, ngunit hindi. Dito raw siya magtatrabaho sa bansa para maalagaan niya kami ni JP. Natuwa ako sa desisyon niyang iyon. Kahit kailan ay hindi ko gugustuhin na danasin niya ang dinanas ko sa abroad. Ayoko ring maranasan ng apo ko na malayo sa ina. Pero hindi ko pinagsisisihan na nag-abroad ako para mabigyan ng maayos na buhay ang anak ko at ang pamilya ko. Ayoko na ring pagsisihan na wala ako para gabayan si Jessa noong kabataan niya. Ang gusto ko na lang ay magpasalamat na hindi pa rin naging huli ang lahat para sa aming mag-ina. Sa tingin ko ay dumating ako para sa kanya sa tamang oras. Dumating ako noong pinakakailangan niya ako. Ang maganda lang sa anak ko, hindi niya pinaiiral ang tigas ng ulo niya, lalo na kung alam niyang nagkamali siya. Tinatama niya agad ang mali niya at hindi rin matigas ang puso niya para hindi humingi ng tawad. Sa ngayon ay maayos na ang buhay naming mag-ina kasama ang apo ko. Nakabukod na rin kami ng bahay sa magulang ko at mga kapatid. Habang nagtatrabaho si Jessa bilang nurse, ako naman ay hands-on sa apo ko at negosyo kong grocery store na katamtaman lang naman ang laki. Sapat ang kita para hindi ko iasa kay Jessa ang pangangailangan namin sa araw-araw. Pinapaalalahanan ko rin siya lagi na ang kinikita niya sa trabaho ay ilaan niya ang iba para sa future ng anak niya. Mainam iyon para kapag nag-aaral na ang anak niya ay hindi na siya mahirapan sa paghahanap ng pera.
Palagi lang naman akong nasa tabi nilang mag-ina para alalayan sila at tulungan sa abot ng aking makakaya. Iyong mga panahon na wala ako sa paglaki ni Jessa, binabawi ko sa apo ko. Kaya para na rin akong nakakabawi ngayon sa mga naging pagkukulang ko noon sa anak ko. Masaya ako. Masayang masaya. Kahit na wala akong naging katuwang sa buhay at minalas sa lalaking minahal noon, masasabi kong kinaya kong lagpasan ang mga pagsubok kahit na ako lamang. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Sana ay may natutunan kayo sa pinagdaanan ko. Ang maipapayo ko lang ay kung anumang pagsubok ang pinagdadaanan nyo ngayon, tandaan nyong hindi pa riyan matatapos ang lahat. Daanan lang natin ang problema at huwag tambayan. Dahil sa huli, tayo lang din ang mag-aahon sa atin sa kalugmukan. Hanggang sa muli, Miriam.